Hinahanda ni Isay ang hapunan habang sumasaya o sa tugtog na nagpapaalala sa kanilang kasal ni Marco. Ang bahay ay puno ng amoy ng adobo at sariwang bulaklak na nagpaparamdam sa kanya ng kapayapaan. Umaasa siyang matutuwa si Marco pag uwi nito mula sa trabaho. Ngunit, unti-unti, napansin niya ang pagbabago. Hindi na ito ang Marco na umuuwi ng may ngiti at yakap. May kung anong lamig na bumabalot sa bawat paglipas ng araw. "Kumusta ang araw mo, mahal?" tanong niya nang masigla nang dumating si Marco. Saglit itong tumingin sa kanya, isang pagod na ngiti lang ang isinukli. "Okay lang. Maraming trabaho," sagot nito habang inilalagay ang briefcase sa isang tabi. Napansin ni Isay ang bilis ng kamay nito nang kinuha ang cellphone mula sa bulsa at mabilis na isinilid sa loob ng briefcase na animoy may itinatago. Para bang ang bawat gala nito ay mailihim na gustong protektahan. Dati-rati, hinahanap ni Marco ang bawat pagkakataon para magkwento tungkol sa araw niya, tungkol sa mga hamon sa trabaho, o kahit simpleng usapan tungkol sa kanilang mga pangarap. Ngayon, tila nagiging pader ang pagitan nila. Hindi na ito naghahanap ng kurot sa pisngi o simpleng hawak sa kamay habang nanonood sila ng Z. Nang gabing iyon, habang magkatabi sila sa kama, sinubukan ni Isay na yakapin si Marco. Pero nanatili itong matigas, nakatalikod at nakatingin lang sa kisam. "Pagod ka ba, mahal?" tanong ni Isay, halos pabulong. Sagot nito nang hindi man lang lumingon. "Sobrang daming iniisip sa trabaho. Kailangan ko ng matulog." Ang mga salitang iyon ay parang yelo na tumusok sa puso ni Isay. Ilang linggo na ang nakalipas na ganito sila. Ang dati nilang mainit na kama ay tila naging malawak na karagatan ng katahimikan. Naramdaman ni Isay ang pag-akyat ng luha sa kanyang mga mata, pero pinigilan niya. Ayaw niyang mag-isip si Marco na nagiging emosyonal siya ng walang sapat na dahilan. Kinabukasan, habang naghahanda si Marco para sa trabaho, tumunog ang cellphone nito na naiwan sa mesa habang naliligo siya. Isang notification mula sa messaging app. Nakita ni Isay ang preview, "Miss na kita. See you later, you my love." Mabilis na bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya kilala ang numero at ang T, I love, ay hindi ang tawag ni Marco sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Isay, halos hindi na niya kayang huminga. Sino ito? Bakit ganito ang mensahe? Nang lumabas si Marco mula sa banyo, nakita niya si Isay na nakatayo sa harap ng mesa, nakatitig sa cellphone niya. Mabilis itong naglakad at biglang kinuha ang phone. "Bakit mo tinitingnan ang cellphone ko?" tanong ni Marco, may diin sa boses. Hindi ito ang nagtatanong kundi ang nagdedepensa. Wala, nauutal na sagot ni Isay. "May tumawag kasi." "Huwag mong pakialaman ang gamit ko, Isay," malamig na sabi ni Marco, saka nilagay sa bulsa ang phone. Ni hindi man lang ito nagpaliwanag sa mensahe. Sa pag-alis ni Marco, naiwan si Isay na nakatulala. Ang puso niya ay parang pinipiga. Ang mensaheng iyon. Ang bilis ng reaksyon ni Marco. Lahat ng pagbabago. Hindi na ito simpleng pagod. Hindi na ito simpleng stress sa trabaho. May nagbabago at ang pagbabagong iyon ay tila gumagapang na sa pagitan nilang dalawa. Ang ideya ng isang perpektong pamilya at isang tapat na asawa ay unti-unting nadudurog sa kanyang isipan, nag-iiwan ng isang malalim na bangin ng pagdududa. Naglakad si Isay patungo sa living room at umupo sa sofa. Kinuha niya ang cellphone niya at agad na tinawagan si Ate Lena. Ang tinig niya ay halos hindi na lumalabas. 80. Bulong niya. May kakaiba kay Marco. Sobra na ang pagbabago niya. Natatakot ako. Nang makalabas si Marco, sumilip siya sa bintana, sinisiguro na wala na ang kotse ng asawa. Bumalik siya sa mesa, nakatitig sa espasyo kung saan nakalagay ang cellphone ni Marco. Isang malalim, masakit na hinala ang unti-unting kumalat sa buong katawan ni Isay. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na may mas malaking sikreto kaysa sa simpleng pagod sa trabaho. Ang mensaheng iyon at ang biglaang pagbabago ng kanyang asawa ay nagbigay sa kanya ng isang nakakakilabot na ideya. Si Marco, ang asawa niyang mahal na mahal niya, ay maaaring may ibang babae. Simula ng araw na iyon, tila isang salamin ang nabasag sa buhay ni Isay. Ang bawat kilos ni Marco ay tinitingnan niya ng may pagdududa, ang bawat salita ay tinatimbang niya. Ang dating matamis na tinig nito ay tila nagiging mapanlinlang na tunog sa kanyang pandinig.
Ang kanyang isip ay hindi na mapakali, hinahanap ang bawat bakas ng katotohanan. Gabi-gabi, tuwing tumutunog ang cellphone ni Marco, napapansin ni Isay ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Naging ugali nitong umalis ng kwarto o lumabas ng bahay para lang sagutin ang mga tawag. Minsan, nakikita niya si Marco na nakatingin sa cellphone nang may kakaibang ngiti, isang ngiting hindi para sa kanya. Ang mga simpleng bagay na ito ay nagiging malaking palaisipan sa puso ni Isay. "Sino yan, mahal?" tanong niya isang gabi nang muling tumunog ang phone ni Marco at mabilis nitong sinagot sa labas ng pinto. "Ah, client lang," sagot nito, pilit nang umingiti. "Emergency meeting." Naglakad si Marco palabas, bit-bit ang phone, at nagsalita ng pabulong. Narinig ni Isay ang malambing na tono nito, ang pagtawa na matagal nang hindi niya narinig mula kay Marco. Ang dibdib niya ay tila sinasaksak ng maliliit na karayom. "Client? Bakit kailangan bulungan?" Isang hapon, habang nagmamaneho si Isay pauwi mula sa pamimili, napansin niya ang kotse ni Marco na nakaparada sa tapat ng isang coffee shop. Nagulat siya dahil sinabi nitong may pulong ito sa opisina. Dahan-dahan niyang ipinarada ang kanyang sasakyan sa malayo, at mula roon, nakita niya si Marco na nakaupo sa loob. Hindi ito nag-iisa. Kasama niya si Stella. Ang dating malapit na kaibigan ni Isay, si Stella. Nakaramdam si Isay ng kakaibang kurot sa kanyang dibdib. Bakit sila magkasama? Bakit hindi alam ni Isay? Mas lalo pang lumalim ang kaba niya nang makita niyang hinawakan ni Stella ang kamay ni Marco sa ibabaw ng mesa. Hindi ito simpleng paghawak ng magkaibigan. May kung anong init sa pagitan nila, isang bagay na nakita ni Isay at agad na kinabahan ang buong pagkatao niya. Mabilis na nagtago si Isay at umalis. Hindi niya kayang harapin ang dalawa sa pagkakataong iyon. Nang gabing iyon, sinubukan ni Isay na kausapin ng diretso si Marco. "Marco," nagsimula siya, kalmado ngunit may pilit. "May gusto akong itanong sa'yo." "Ano yon?" tanong nito, nakatingin sa Gi. "May nagbago sa atin," sabi ni Isay, ang tinig niya ay halos basag. "Ramdam ko. Hindi ka nakatulad ng dati. May itinatago ka ba?" Biglang bumangon si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanliit. "Ano na naman ba ito, Isay? Kailangan mo bang mang-istorbo sa lahat ng oras?" "Pagod ako. Pagod na pagod ako sa pagiging selosa mo." Nagulat si Isay. Hindi siya sanay sa ganitong reaksyon mula kay Marco. "Hindi ako selosa. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyayari." "Ramdam ko, Marco, may iba." "Wala," sigaw ni Marco, saka ito tumayo at naglakad palayo. "Baka guni-guni mo lang yan. Huwag kang maging paranoid." Iniwan siya ni Marco na nag-iisa sa sala, ang kanyang puso ay dinudurog ng galit at takot. Ang bawat salita ni Marco ay parang sampal sa kanyang mukha. Sinusubukan nitong iparamdam sa kanya na siya ang may problema, na siya ang baliw. Kinabukasan, habang nag-aayos si Marco ng kanyang suit para sa isang e-business dinner, may nahulog mula sa bulsa ng kanyang jacket. Isang maliit na kahon na kulay rosas. Hindi ito jewelry box. Parang isang box para sa isang palamuti o keychain. Mabilis na dinampot ni Marco ang kahon, ngunit sa maikling sulyap ni Isay, nakita niya ang logo ng isang mamahaling bautike na hindi naman siya mahilig bilhan ng regalo. At higit sa lahat, kulay rosas. Hindi iyon ang kulay niya. "Ano yan?" tanong ni Isay, kahit na alam na niya ang sagot. "Wala. Keychain lang para sa kaibigan," nautal na sagot ni Marco, at mabilis na isinilid sa bulsa. Pagkaalis ni Marco, naglakad si Isay patungo sa bintana, tinitingnan ang kotse nitong papalayo. Ang maliit na kahong kulay rosas. Ang mensahe sa cellphone. Ang pagbabago ni Marco. Ang paghawak kamay nila ni Stella. Lahat ay nagkonekta sa kanyang isipan. Isang malamig na dampi ng katotohanan ang gumapang sa kanyang likod. Hindi na ito pagdududa. Ito ay isang kumpirmasyon, isang malagim na katotohanan na si Marco ay may ibang relasyon, at ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan, si Stella. 2 araw. 2 araw na parang bangungot para kay Isay. Ang tanawin sa coffee shop, si Marco at Stella na magkahawak kamay, ay bumalik-balik sa kanyang isipan, kasama ang nakita niyang kulay rosas na kahon. Hindi na siya makatulog ng maayos.
Ang dating masaya niyang tahanan ay tila naging selda ng kalungkutan at galit. Nagpanggap siyang walang alam tuwing umuuwi si Marco, pero sa loob-loob niya, nagliliyab ang galit. Isang gabi, habang nagpapanggap na natutulog si Marco, dahan-dahang bumangon si Isay. Nag-ingat siyang huwag gumawa ng anumang ingay. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Nagtungo siya sa mesa ni Marco at hinanap ang briefcase nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang zipper. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang kumpirmahin ang lahat. Sa loob ng briefcase, bukod sa mga papeles sa trabaho, may nakita siyang maliit na sobre. Nang buksan niya, nakita niya ang mga resibo mula sa isang flower shop, isang mamahaling restaurant, at isang invoice para sa isang weekend getaway sa isang resort sa Batangas. Hindi siya kasama sa alinman sa mga iyon. At ang mga petsa. Iyon ang mga araw na sinasabi ni Marco na nag-overtime siya sa opisina o may emergency meeting. Naramdaman ni Isay ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi lang ito basta pagtataksil. Ito ay isang seryosong relasyon na matagal nang itinatago. Ang pinakamasakit ay ang katotohanan kasama sa panlolokong ito ang kaibigan niyang pinagkakatiwalaan, si Stella. Paano nagawa ni Stella ito sa kanya? Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto, ng kanyang mga pangarap. Hindi na niya nakayanan. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa balkonahe, tahimik na humagulgol. Ang lahat ng pagtitiwala niya kay Marco, sa kanilang pagmamahalan, ay tila gumuho sa isang iglap. Ang panloloko ay hindi lamang tungkol sa isang third party. Ito ay tungkol sa dalawang taong kilala niya at minahal, na pinagtulungan siyang lokohin. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aalmusal si Marco, kalmado si Isay, isang kalmado na nagtatago ng matinding bagyo. Marco, sabi niya, at sa pagkakataong ito, hindi nanginig ang kanyang boses. May sasabihin ako sa iyo. Nagtaas ng kilay si Marco. Ano na naman? Nakita ko ang mga resibo, diretsahang sabi ni Isay. Ang mga resibo mula sa flower shop, sa restaurant, at sa resort sa Batangas. At nakita ko rin kayo ni Stella sa coffee shop. Biglang namutla si Marco. Ang tinidor sa kamay nito ay nahulog sa plato, lumikha ng tunog na sumira sa katahimikan. Iisay, mali ang iniisip mo di. Nautal nitong simula. Mali ang iniisip ko. Sumabog na ang galit ni Isay. Anong mali sa nakita ko, Marco? Nakikipag-date ka sa kaibigan ko. Nagpapanggap kang nag-o-overtime habang nagsasaya kayo sa labas. Tumayo si Marco at lumapit sa kanya, sinubukang hawakan ang kanyang kamay. Hindi iyon ang ibig sabihin. Napilitan lang ako. Kailangan ko ng kausap Kausap? Tiningnan ni Isay si Marco nang may matinding pagkasuklam. At si Stella pa talaga? Ang kaibigan ko. Kailan pa kayo naglulukohan sa likod ko? Gaano nakatagal? Sandali lang yan, Isay. Hindi mo naiintindihan, pilit na paliwanag ni Marco, pero ang bawat salita ay parang karayom sa puso ni Isay. Hindi ko naiintindihan? Ang hindi ko maintindihan ay paano mo nagawa ito sa akin. Paano mo nagawang yurakan ang tiwala ko? Nanginginig na ang kanyang tinig. At si Stella? Ang kaibigan ko. May karapatan ba kayong maging masaya habang ako, nagtatrabaho, nag-aalaga sa bahay, at naghihintay sa isang asawang niloloko ako? Naglakad palayo si Isay. Hindi na niya kayang tumingin kay Marco. Ang sakit ay nagpapalit sa matinding galit, at ang galit ay unti-unting nagiging determinasyon. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kailangan niyang maging matatag. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tinawagan niya si Ate Lena, ang boses niya ay basag na basag. Ate, kailangan kitang makausap. Ngayon na. Nasa panganib ako, ate. Sobra. Nang makarating si Ate Lena sa bahay, niyakap niya si Isay ng mahigpit. Doon, ibinuhos ni Isay ang lahat. Ang hinala, ang mga resibo, ang nakita niya sa coffee shop, ang pagtanggi ni Marco. Lahat. Hindi ko akalain na kaya nilang gawin sa akin ito, ate, sabi ni Isay sa pagitan ng hikbi. Si Marco at si Stella? Parang binasag ang buong mundo ko. Huwag kang mag-alala, Isay, sabi ni Ate Lena, habang hinihimas ang likod niya. Hindi ka nag-iisa. Aalalayan kita. Hindi natin hahayaang takasan nila ang ginawa nila.
Habang pinupunasan ang kanyang luha, nagkaroon ng munting kislap sa mga mata ni Isay. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magiging biktima. Kailangan niyang maging matalino dahil alam niya na ang dalawang taong pinagkakatiwalaan niya ay kayang maging demonyo. Kailangan niyang magplano. Kailangan niyang gumanti. Niyaya ni Ate Lena si Isay na maglakad-lakad sandali para lumamig ang ulo niya. Nagpunta sila sa isang maliit na parke malapit sa Barangay Malaya. Habang naglalakad sila, may nakita si Isay na isang security camera na nakatutok sa kalye, hindi kalayuan sa kanilang bahay. Biglang may naisip siyang plano. Kung totoo ang lahat ng hinala niya, baka may makikita siya sa mga kamera. O kaya, ate, pabulong na sabi ni Isay, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Kailangan kong makakuha ng kopya ng mga transaksyon sa bank account ni Marco. At kailangan nating malaman kung saan nakalagay ang lahat ng dokumento ng kumpanya natin sa bahay. May pakiramdam akong hindi lang basta pangangaliwa ang ginagawa nila. Ang address na lumabas sa tracking app ay nagdala kay isang high-end condominium sa Makati, malayo sa kanilang tahanan sa Barangay Malaya. Ang bawat hakbang niya patungo sa gusali ay tila nagpapabigat sa kanyang mga paa. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding galit at determinasyon. Ito na ang huling piraso ng kumpirmasyon. Ito ang pugad ng kanilang kasinungalingan. Nang makarating siya sa unit na nakasaad, huminga ng malalim si Isay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Kinuha niya ang cellphone niya, sinigurong nakarecord ang lahat. Kumatok siya ng mariin. Ilang sandali, bumukas ang pinto. Si Stella. Ang mukha nito ay nagulat at agad na namutla nang makita si Isay. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Sa likuran niya, nakita ni Isay si Marco, nakaupo sa sofa, nakasuot ng t-shirt at shorts, na tila bagong gising. Namutla rin ito nang makita si Isay. Isay, anong ginagawa mo rito? Nautal na tanong ni Stella, sinubukang harangan ang pinto. Ngunit hindi nagpatinag si Isay. Itinulak niya ng bahagya ang pinto at pumasok sa loob. Ang amoy ng kape at bagong luto ay bumati sa kanya, isang eksena na dapat ay sa kanyang sariling tahanan niya nararanasan. Ang lahat ng pagpapanggap ay naglaho. Anong ginagawa ko rito? Ulit ni Isay, ang boses niya ay kalmado, ngunit may matinding lamig. Hindi ba dapat ako ang magtanong niyan, Stella? At ikaw, Marco? Tumayo si Marco, ang mukha nito ay puno ng takot at gulat. Isay, kalma ka lang. Pwede nating pag-usapan ito. Pag-usapan? Tumawa si Isay, isang tawa na walang kaligayahan. Pag-usapan ang ano? Ang pagtataksil ninyong dalawa? Ang panloloko ninyo sa akin sa loob ng ilang buwan? Lumapit si Stella kay Isay, sinubukang hawakan ang braso nito. Isay, please, pakinggan mo kami. May paliwanag kami. Paliwanag? Tiningnan ni Isay si Stella, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Ikaw, ang kaibigan ko. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking mga sikreto. Paano mo nagawa ito sa akin, Stella? Paano mo nagawang saksakin ako sa likod? Nagsimulang umiyak si Stella, pilit na nagpapanggap na biktima. Isay, hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto ito. Nagkamali lang kami. Nagkamali? Sumigaw si Isay, hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Ang paghawak kamay ninyo sa coffee shop, ang mga resibo ng mga dinner date ninyo, ang weekend getaway ninyo sa Batangas, at ang miss na kita, Junay love, na text na nakita ko sa cellphone mo, Marco. Nagkamali lang iyon? Nagulat si Marco sa mga detalyeng alam ni Isay. Paano mo nalaman ang lahat ng iyan? Huwag mong baguhin ang usapan, Marco, sigaw ni Isay. Hindi ako tanga. Hindi ako bulag. Akala niyo ba ay hindi ko mapapansin ang lahat ng pagbabago sa inyo? Ang paglilihim mo, ang pagiging malamig mo, at ang pagiging malapit ninyo ni Stella. Sinubukan ni Marco na lumapit kay Isay, ngunit umatras ito. Isay, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Napilitan lang ako. May problema kasi ako sa trabaho, at si Stella lang ang nakakaintindi sa akin. Problema sa trabaho. Tumawa si Isay ng mapakla. Kaya kailangan mong makipagrelasyon sa kaibigan ko. Para lang may makausap.
Hindi ba ako sapat para sa iyo, Marco? Hindi ganoon, Isay, sabi ni Stella, ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Naging mahina lang kami. Pareho kaming nagkamali. Mahina. Tiningnan ni Isay si Stella nang may matinding pagkasuklam. Ang pagiging mahina ay hindi dahilan para manloko. At ikaw, Stella, alam mo ang lahat ng pinagdaanan ko. Alam mo kung gaano ko kamahal si Marco. At ginamit mo pa ang pagiging kaibigan mo para lang lapitan ang asawa ko. Kinuha ni Isay ang kanyang cellphone at ipinakita ang mga litrato na nakuha niya mula sa kanyang investigasyon, ang litrato nila sa coffee shop, ang screenshot ng text, at ang mga resibo. Ito ang mga ebidensya ko. Hindi ako nag-iisa sa paghahanap ng katotohanan. Alam ko ang lahat. Namutla sina Marco at Stella. Hindi na sila makapagsalita. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Hindi ko tatanggapin ang anumang paliwanag ninyo, sabi ni Isay, ang kanyang boses ay matatag at puno ng otoridad. Hindi ko tatanggapin ang anumang paghingi ng tawad. Ang gusto ko ay katarungan. At sisiguraduhin kong makukuha ko iyon. Nang tumalikod si Isay upang umalis, isang bagay ang nahulog mula sa bag ni Stella na nakasabit sa upuan. Isang makapal na folder. Nang bumagsak ito sa sahig, bumukas ito at lumabas ang ilang papeles. Nakita ni Isay ang logo ng kanyang pamilya, ang logo ng kanilang kumpanya, at ang pangalan ng kanyang ama. Hindi lang basta mga papeles. May nakasulat na Deed of Sale at Transfer of Shares. Nanlaki ang mga mata ni Isay. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil. May mas malalim pa. Ang lahat ng ito ay hindi lang basta pagmamahalan. May kinalaman ito sa kanyang pamilya, sa kanilang ari-arian, at sa kanilang kumpanya. Nanginginig ang mga kamay ni Isay habang hawak ang folder na nahulog mula sa bag ni Stella. Ang logo ng kanilang pamilya, ang pangalan ng kanyang yumaong ama, at ang mga salitang Deed of Sale at Transfer of Shares ay tila sumisigaw sa kanyang paningin. Hindi niya inasahan ang ganito. Ang pagtataksil ni Marco at Stella ay hindi lang basta pangangaliwa. May mas malalim, mas masamang plano. Mabilis siyang umuwi, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Nang makita siya ni Ate Lena, agad nitong napansin ang matinding pagkabahala sa kanyang mukha. Isay, anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Ate Lena, lumapit at hinawakan ang kanyang braso. Hindi sumagot si Isay. Ibinigay niya lang ang folder kay Ate Lena. Tingnan mo, ate. Hindi lang ito tungkol sa kanila. May kinalaman ito sa atin. Sa kumpanya. Nagulat si Ate Lena nang makita ang nilalaman ng folder. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla habang binabasa ang mga dokumento. Ano ito? Bakit may mga papeles ng kumpanya? At bakit may deed of sale? Hindi ko alam, ate, sagot ni Isay, ang kanyang boses ay halos pabulong. Pero nakuha ko ito sa unit na pinagtataguan nila. Nahulog sa bag ni Stella. Magkasama nilang sinuri ang mga dokumento. May mga kopya ng bank statements na may malalaking halaga ng pera na inilipat sa mga hindi pamilyar na account. May mga kontrata na may peking lagda. At ang pinaka-nakakabahala, may mga dokumento na nagpapakita ng paglilipat ng ilang shares ng kumpanya sa pangalan ng isang shell corporation na hindi nila kilala. Ang lahat ay nakaplano at ang mga petsa ay bumalik pa sa ilang buwan na ang nakalipas, mga panahong nagsisimula ng magbago si Marco. Hindi ito aksidente, Isay, sabi ni Ate Lena, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Plano ito. Plano nilang agawin ang kumpanya natin. Ang kumpanya na pinaghirapan ng papa natin. Naramdaman ni Isay ang pag-akyat ng matinding galit mula sa kanyang tiyan. Ang sakit ng pagtataksil ay napalitan ng matinding puot. Hindi lang ang puso niya ang sinira nila, kundi pati na rin ang mana ng kanyang pamilya. Ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ama, ang pundasyon ng kanilang kabuhayan. Biglang bumalik sa alaala ni Isay ang mga nakaraang buwan. Mga panahong palagi siyang kinukumbinsi ni Marco na pumirma sa mga papeles na hindi niya gaanong naintindihan, sinasabing ipara sa kapakanan ng kumpanya o ipara sa mas madaling transaksyon. Noon, nagtitiwala siya. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang bawat pilit ng ngiti, ang bawat pagmamadali, ang bawat pag-iwas sa kanyang mga tanong. Naaalala mo, ate, sabi ni Isay, ang kanyang mga mata ay nanlilisik.
Yung mga panahong pinapapirma niya ako sa mga papeles na hindi ko na binabasa ng maigi. Sinasabi niya, "Trust me, Isay, para ito sa atin." Ang tanga-tanga ko. "Hindi ka tanga, Isay," sabi ni Ate Lena, hinawakan ang kamay niya. "Nagtiwala ka lang." At ginamit nila ang tiwalang iyan laban sa iyo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Isay. "Kailangan natin ng abogado, ate. Ngayon na. At kailangan din natin ng private investigator. Kailangan nating malaman ang lahat ng koneksyon ni Stella at Marco sa mga transaksyong ito." Agad silang kumilos. Sa tulong ng isang kaibigan ng Ate Lena, nakakuha sila ng rekomendasyon para sa isang batikang abogado na dalubhasa sa corporate at family law, si Attorney Reyes. Kinabukasan, nagset sila ng meeting. Sa opisina ni Attorney Reyes, ipinakita ni Isay ang lahat ng ebidensya, ang mga litrato, ang mga resibo, ang recording ng pag-amin ni Marco sa coffee shop, at ang mga dokumentong nakuha niya mula sa folder ni Stella. Maingat na sinuri ni Attorney Reyes ang bawat isa. "Malakas ang kaso mo, Eunice Isay," sabi ni Attorney Reyes, matapos ang ilang minuto. "Hindi lang ito adultery, kundi may kaso rin ng estafa at conspiracy to defraud. Malaking krimen ito." "Gusto ko silang managot, Attorney," sabi ni Isay, ang kanyang boses ay matatag. "Gusto kong bawiin ang lahat ng sinubukan nilang nakawin sa akin at sa pamilya ko." Habang nagpaplano sila ng legal na hakbang, patuloy na tinatawagan ni Marco si Isay. Nag-iiwan ito ng mga voicemail, nagpapadala ng mga text messages na nagmamakaawa, humihingi ng tawad, at sinasabing misunderstanding lang ang lahat. Ngunit bawat tawag ay sinasagot ni Isay ng katahimikan. Bawat text ay binubura niya ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang puso ay naging bato. Isang gabi, habang abala si Isay sa pag-ipon ng mas maraming ebidensya sa kanyang bahay, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, pero sinagot pa rin. "Hello? Ms. Isay, si Mang Tonyo ito, ang private investigator na inirekomenda ni Attorney Reyes," sabi ng boses sa kabilang linya. "May nakuha akong impormasyon tungkol kay Stella. Hindi lang siya basta kaibigan ni Marco. May mas malalim pa siyang koneksyon sa kumpanya ninyo. Matagal na siyang may hidden agenda. Lumalabas sa record na nagtrabaho siya dati sa isang kalaban ninyong kumpanya, ilang taon na ang nakalipas. At hindi lang iyon, Ms. Isay. May nakita rin akong koneksyon niya sa isang dating empleyado ng papa mo na biglang nawala pagkatapos ng isang malaking transaksyon ng inyong kumpanya." Ang tawag mula kay Mang Tonyo, ang private investigator, ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Isay. Hindi lang basta pangangaliwa. Hindi lang basta pagnanakaw. May mas malalim pa. Ang impormasyon tungkol sa nakaraan ni Stella, ang koneksyon nito sa kalaban nilang kumpanya, at ang nawawalang empleyado ng kanyang ama, lahat ay nagpinta ng isang mas madilim na larawan. Kinabukasan, mas maaga pa sa itinakdang oras, dumating si Mang Tonyo sa bahay ni Isay, kasama si Ate Lena. Bitbit niya ang isang makapal na folder, puno ng mga dokumento at litrato. "Ms. Isay, Ate Lena," simula ni Mang Tonyo, seryoso ang mukha. "Malalim ang pinag-ugatan ng lahat ng ito. Si Stella hindi siya ang akala ninyo." Ibinuklat ni Mang Tonyo ang folder. "Ayon sa aking investigasyon, si Stella Montesillo ay nagtrabaho sa Prime Holdings, 5 taon na ang nakalipas. Alam ninyo ang Prime Holdings, di ba? Sila ang pinakamalaking kalaban ng kumpanya ninyo sa industriya." Nanlaki ang mga mata ni Isay. "Sa Prime Holdings? Pero paano? Hindi niya kailanman nabanggit iyon." "Iyon nga ang punto, Eunice Isay," patuloy ni Mang Tonyo. "Nagtrabaho siya doon bilang isang junior analyst. At ang mas nakakabahala, may record siya ng malalaking utang noon bago siya biglang yumaman at magkaroon ng sariling bautike. Ang pagyaman niya ay nagkataon lang nakasabay ng pagkawala ng isang malaking halaga mula sa inyong kumpanya na naitala bilang operational losses noong panahong iyon." "Operational losses?" Ulit ni Ate Lena, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. "Naaalala ko iyon. Pero sinabi ni Papa na normal lang iyon sa negosyo." "Normal nga po sa negosyo, Ate Lena," paliwanag ni Mang Tonyo. "Pero may nakita akong koneksyon. Ang dating empleyado ng papa ninyo na nawala, si David Reyes, siya ang nag-approve ng mga transaksyong iyon.
At lumalabas na si E. Reyes at si Stella ay may relasyon noon. Hindi lang basta relasyon, Gis Isay. May mga litrato ako rito, Anya, at inilabas ang ilang lumang litrato. Sa mga litrato, makikita si Stella na mas bata pa, kasama ang isang lalaki na si Ing David Reyes. Magkahawak kamay sila, nagtatawanan. Ang mga litrato ay nagpapakita ng isang mas malalim na koneksyon kaysa sa simpleng pagtatrabaho. Ibig sabihin, sabi ni Isay, ang kanyang boses ay halos pabulong, matagal na itong plano. Hindi lang basta bigla ang pangangaliwa ni Marco. Malamang po, Ginis Isay, sagot ni Mang Tonyo. Mukhang si Stella ang utak ng lahat. Ginamit niya si Eli Reyes noon para makakuha ng impormasyon sa kumpanya ninyo. At ngayon, ginamit niya si Marco. Ang tanong ay, gaano kalalim ang pagkakasangkot ni Marco? Kasabot ba siya sa simula pa lang, o nakuha lang siya ni Stella dahil sa kanyang kahinaan? Kasunod ng paghahanap ni Mang Tonyo, nagpa siya si Ate Lena na suriin ang mga lumang bank statements ni Marco. Sa tulong ng isang kaibigan sa bangko, nakakuha siya ng kopya ng mga transaksyon sa mga nakaraang taon. Doon, nakita nila ang isang nakakagulat na bagay. Isay, tingnan mo ito, sigaw ni Ate Lena, habang nakatitig sa isang bank statement. May isang account dito na nakapangalan kina Marco at Stella. Isang joint account. At may malaking halaga ng pera na inilipat dito mula sa iba't ibang sources. Hindi lang ito sahod ni Marco. May mga malalaking transfers na hindi ko maintindihan. Ang halaga sa joint account ay sapat na para makabili ng isang bahay o magsimula ng isang maliit na negosyo. Hindi ito simpleng ipon. Ito ay pera na nagmumula sa mga iligal na transaksyon. Naramdaman ni Isay ang pagkamuhi sa kanyang puso. Hindi lang siya niloko sa pag-ibig, kundi pati na rin sa pera. Naalala ni Isay ang mga panahong si Stella ay laging nagkataon ilang na nasa mga business meetings ni Marco. Ang mga innocent na payo ni Stella na tila nagtutulak kay Marco na gumawa ng mga desisyon na pabor sa ibang kumpanya o sa mga transaksyong may bahid ng pagdududa. Noon, inakala niyang nagmamalasakit lang si Stella. Ngayon, alam na niya ang totoo. Ang bawat kilos ni Stella ay may layunin. Ang bawat ngiti ay isang panakip sa kanyang masamang balak. Habang nagtitipon sila ng mas maraming ebidensya, nagsimulang makatanggap si Isay ng mga kakaibang tawag at text messages mula sa mga unknown numbers. Ang mga mensahe ay nagbabanta, nagsasabing huwag kang mangialam sa hindi mo alam o tigilan mo na ang paghahanap ng gulo kung ayaw mong may mangyari sa iyo. Hindi niya pinansin ang mga ito. Ang takot ay napalitan na ng galit at matinding determinasyon. Isang gabi, habang nag-aayos si Isay ng mga lumang album ng litrato, may nakita siyang isang litrato na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ay isang litrato mula sa kanilang college graduation. Naroon si Marco, nakangiti, at sa tabi niya, nakayakap ay si Stella. Hindi lang sila basta magkatabi. Ang kanilang mga ngiti ay tila mailihim na pinagsasaluhan. Ang litrato ay kinuha bago pa man niya makilala si Marco. Tinawagan niya si Ate Lena. Ate, kailangan mong makita ito. Nang makita ni Ate Lena ang litrato, nagulat din siya. Pero hindi kailanman nabanggit ni Marco na magkakilala sila ni Stella noon. Hindi ba sinabi niya na sa trabaho lang sila nagkakilala? Ang litrato ay nagpatunay sa lahat. Hindi lang basta isang biglaang pangangaliwa. Hindi lang basta isang bagong plano. Ang lahat ay nakaplano na noon pa. Si Stella at Marco ay magkakilala na noon pa, at ang kanilang relasyon ay mas malalim kaysa sa inakala ni Isay. Ang kanilang pagtataksil ay isang balangkas ng panlilinlang na matagal nang inihanda, at si Isay ang biktima ng kanilang matinding kasakiman. Ang lumang litrato, si Marco at Stella, magkayakap at mailihim ng ngiti sa kanilang graduation, ay tila isang bomba na sumabog sa harapan ni Isay. Hindi lang ito basta pagtataksil. Ito ay isang balangkas, isang matagal ng planong pinag-ugatan pa sa kanilang nakaraan. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng sakit, ay nag-iba ng anyo. Hindi na lang ito tungkol sa pagmamahal na nawala, kundi sa isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Ate, pabulong na sabi ni Isay kay Ate Lena, habang nakatitig sa litrato. Magkakilala na sila noon pa. Niloko nila ako mula sa simula. Ang kanyang tinig ay walang emosyon, isang senyales ng matinding pagkabigla at galit na nagpapalit sa matinding puot. Ang kanyang puso ay parang yelo na nabasag sa libu-libong piraso.
Hindi nag-aksaya ng panahon si Isay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Marco. Nagring ng matagal bago nito sinagot, ang boses ay may bahid ng pagkaantok. Hello? Marco, sabi ni Isay, ang kanyang boses ay matatag at walang emosyon. May gusto akong itanong sa iyo. Kailan mo pa kilala si Stella? Biglang natahimik si Marco sa kabilang linya. Bakit mo naman natanong? Nakita ko ang litrato ninyo, diretsahang sabi ni Isay. Ang litrato ninyo sa graduation, Marco. Magkayakap kayo. Hindi mo kailanman nabanggit na magkakilala na kayo noon pa. Hindi ba sinabi mo na sa trabaho lang kayo nagkakilala? Narinig ni Isay ang paglunok ni Marco sa kabilang linya. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Isay, pipakinggan mo ako. Hindi iyon ang iniisip mo. Magkaibigan lang kami noon. Walang mali siya. Walang mali siya. Tumawa si Isay ng mapakla. Ang pagtatago ng inyong nakaraan, ang pagpapanggap na hindi kayo magkakilala noon pa, at ang pagpaplano ninyong agawin ang kumpanya ko. Walang mali siya iyon, Marco. Anong pinagsasabi mo, Isay? Nagbago ang tono ni Marco. Mula sa pagiging gulat, naging galit at pagbabanta. Huwag kang mag-imbento ng mga kwento. Tigilan mo na ang paghahanap ng gulo. Kung ayaw mong may mangyari sa iyo. Mangyari sa akin. Ulit ni Isay, ang kanyang boses ay lumakas. Hindi ako natatakot sa iyo, Marco. At sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang katotohanan. Hindi lang ang tungkol sa pagtataksil mo, kundi pati na rin ang tungkol sa pagnanakaw mo sa akin at sa pamilya ko. Isay, huwag kang magkamali, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. May mga koneksyon ako. Kaya kong sirain ang buhay mo. Kaya kong sirain ang reputasyon mo. Tigilan mo na ito. Ngunit hindi nagpatinag si Isay. Subukan mo, Marco. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang katarungan. At sisiguraduhin kong babayaran ninyo ni Stella ang lahat ng ginawa ninyo sa akin. Ibinaba niya ang telepono. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Agad siyang nakipag-ugnayan kay Mang Tonyo. Sa tulong ng investigador, sinimulan nilang hanapin ang mga dating kaklase at kaibigan ni Marco at Stella mula sa kolehiyo. Matapos ang ilang araw ng paghahanap, nakahanap sila ng isang dating kaklase ni Stella, si Aling Nena, na handang magsalita. Nakilala nila si Aling Nena sa isang tahimik na coffee shop. Ang matandang babae ay nag-aalangan sa simula, ngunit nang makita niya ang litrato ni Marco at Stella, at nang malaman niya ang buong kwento ni Isay, nagbago ang kanyang isip. Si Stella, simula ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay malungkot. Matagal na siyang may gusto kay Marco. Obsessed siya. Pero hindi siya pinapansin ni Marco noon. At si Stella, may matinding ambisyon sa buhay. Gusto niya ang lahat ng mayroon ka, Isay. Ang pera, ang posisyon, ang pangalan ng pamilya mo. Narinig ko pa nga noon na may plano siya na makapasok sa pamilya ninyo sa kahit anong paraan. Ang bawat salita ni Aling Nena ay nagpatunay sa pinakamasamang hinala ni Isay. Ang lahat ay nakaplano. Ang pagiging kaibigan ni Stella sa kanya ay isang bahagi lamang ng mas malaking balangkas. Sa gabing iyon, tinipon ni Isay ang kanyang pamilya, ang kanyang ate Lena, ang kanyang mga tiyahin, at ang kanyang mga pinsan, sa kanilang bahay. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. May kailangan akong sabihin sa inyo, simula ni Isay, ang kanyang boses ay matatag. Si Marco at si Stella niloko nila ako. Hindi lang sa pag-ibig. Plano nilang agawin ang kumpanya natin. Ang kumpanya na pinaghirapan ni Papa. Ipinakita niya ang lahat ng ebidensya, ang mga resibo, ang mga litrato, ang mga dokumento mula sa folder ni Stella, at ang impormasyon mula kay Mang Tonyo at Aling Nena. Ang kanyang pamilya ay nagulat, galit at nalulungkot. Ngunit sa huli, nagbigay sila ng buong suporta. Hindi natin hahayaang mangyari ito, Isay, sabi ng kanyang tiyahin, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ipaglalaban natin ang katarungan. Sa mga sumunod na araw, abala si Isay sa paghahanda ng kaso kasama si Attorney Reyes. Ang bawat dokumento, bawat ebidensya, ay maingat nilang inayos. Ang kanyang buhay ay naging isang labanan sa korte, ngunit hindi siya sumuko. Ang sakit ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang galit ay nagbigay sa kanya ng determinasyon.
Isang gabi, habang abala si Isay sa kanyang laptop, biglang may lumabas na notification sa kanyang email. Isang email mula sa isang hindi kilalang sender. Nag-alinlangan siya, ngunit binuksan pa rin. Ang email ay walang laman maliban sa isang audio attachment. Kinabahan si Isay, ngunit pinindot niya ang play. Ang boses ni Marco ang unang narinig niya, nagtatawanan. Ang dali talagang lokohin ni Isay. Akala niya, mahal ko talaga siya. Hindi niya alam, parte lang siya ng plano. At pagkatapos, ang boses ni Stella, may bahid ng pagmamalaki. Kaya nga, Marco. Akala niya, kaibigan niya ako. Ang totoo, matagal na akong naghihintay ng pagkakataon na makuha ang lahat ng sa kanya. Ang kumpanya nila, ang pera nila, lahat ng iyan, magiging atin. At si Isay, magiging wala siyang matitira. Magiging miserable siya. Ang tanga-tanga niya talaga. Ang boses ni Marco, na sinundan ng nakakapanindig balahibong pagtawa ni Stella, ay patuloy na umalinggaw sa isipan ni Isay. Ang bawat salita sa audio recording ay parang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso. Ang tanga-tanga niya talaga. Ang mga salitang iyon ni Stella ay nagpapakulo sa kanyang dugo. Hindi lang siya niloko, kundi pinagtatawanan pa. Paulit-ulit na pinakinggan ni Isay ang recording. Sa bawat pag-ulit, ang sakit ay nagiging matinding galit, at ang galit ay nagiging matinding determinasyon. Ito na ang huling piraso ng ebidensya na kailangan niya. Ito ang tunog ng katotohanan na magpapalaya sa kanya mula sa kanilang kasinungalingan. Hindi na siya magdadalawang isip. Hindi na siya magpapahina. Ate, sabi ni Isay kay Ate Lena, ang kanyang boses ay matatag at puno ng puot. Narinig mo ba? Ang mga demonyo. Plano talaga nila tayong sirain. Niyakap ni Ate Lena si Isay, habang umiiyak din, huwag kang mag-alala, Isay. Babayaran nila ang lahat ng ito. Babayaran nila ng mahal. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa opisina na sila ni Atty. Reyes. Ipinakita ni Isay ang audio recording. Maingat na pinakinggan ng abogado ang bawat salita, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkabigla at pagkasuklam. Enes Isay, sabi ni Atty. Reyes, matapos ang recording. Ito ay napakalakas na ebidensya. Ito ang magpapatunay sa kanilang conspiracy to defraud. Hindi lang ito adultery. Ito ay isang seryosong kaso ng pagnanakaw at panloloko sa ilalim ng batas. Naramdaman ni Isay ang paglilinaw sa kanyang isipan. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng pagkalito ay naglaho. Ngayon, alam na niya ang kanyang laban. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig na nawala, kundi sa katarungan at pagbawi ng kanyang dignidad at ari-arian. Gusto kong i-file ang kaso, attorney, sabi ni Isay, ang kanyang boses ay matatag. Gusto kong malaman ng buong mundo ang ginawa nila. Gusto kong managot sila sa batas. Masusunod, Jeans Isay, sagot ni Atty. Reyes. Hahanda ko ang lahat ng papeles. Magiging mahaba at mahirap ang laban na ito, pero mayroon tayong malakas na kaso. Simula ng araw na iyon, nagsimulang magpanik sina Marco at Stella. Patuloy silang tumatawag at nagte-text kay Isay. Ang kanilang mga mensahe ay nagbabago, mula sa pagmamakaawa, naging pagbabanta, at pagkatapos ay pilit na pagpapaliwanag. Mula kay Marco, Isay, please, pag-usapan natin ito. Hindi ito ang iniisip mo. Pwede pa nating ayusin ang lahat. Mula kay Stella, Isay, magkaibigan tayo. Huwag kang magpadala sa galit. Hindi mo alam ang buong kwento. Ngunit bawat tawag ay hindi sinasagot ni Isay. Bawat text ay binubura niya ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang puso ay naging bato. Wala na siyang tiwala sa kanila. Ang kanilang mga salita ay walang saysay. Huwag mong sagutin, Isay, payo ni Ate Lena. Hayaan mo silang magpanik. Ibig sabihin, natatakot sila. Hindi lang sa legal na aspeto kumilos si Isay. Nagsimula rin siyang magbahagi ng kanyang kwento sa kanyang mga pinagkakatiwalaang kaibigan. Hindi na niya itinatago ang katotohanan. Alam niyang kailangan niya ng suporta, at hindi na niya kailangang ikahiya ang pagiging biktima. Niyaya niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Carla, para magkape. Si Carla, na matagal nang napansin ang pagbabago kay Marco, ay nakinig ng walang paghuhusga. Carla, niloko ako ni Marco, simula ni Isay, ang kanyang boses ay kalmado na. At hindi lang siya. Kasabwat si Stella.
At hindi lang basta pangangaliwa. Plano nilang agawin ang kumpanya ng pamilya ko. Ikinuwento ni Isay ang lahat, mula sa mga hinala, sa mga resibo, sa audio recording, at sa mga dokumento ng kumpanya. Nagulat si Carla, ngunit hindi ito nagduda. Isay, ang lakas mo, sabi ni Carla, hinawakan ang kamay niya. Kahit sino, babagsak sa nangyari sa iyo. Pero ikaw, lumalaban ka. Ang pagbabahagi ng kanyang kwento ay nagbigay kay Isay ng pakiramdam ng paglaya. Hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay nasa likod niya. Ang kanilang suporta ay nagbigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Isang hapon, habang naghahanda si Isay para sa isang meeting kasama si Atty. Reyes, biglang tumunog ang kanyang doorbell. Pagbukas niya, nakita niya ang isang delivery man na may dalang isang sobre. Para po kay Ms. Isay de la Cruz, sabi ng delivery man. Kinuha ni Isay ang sobre at pinirmahan ang resibo. Pagkasarado ng pinto, binuksan niya ang sobre. Sa loob, may isang opisyal na dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang nilalaman. Ito ay isang temporary restraining order, TIF, mula sa korte, na inihain ni Marco at Stella. Sinasabi sa dokumento na pansamantala siyang pinagbabawalan na makialam sa operasyon ng kumpanya at sa ilang bank accounts. Ang dahilan? Sinasabi nilang siya ang nanggugulo, na siya ang nagpapahirap sa kumpanya, at na siya ang nagkakalat ng mga maling impormasyon. Isang kaso ng key harassment at defamation ang inihain laban sa kanya. Mabilis silang kumilos para unahan si Isay. Nanginginig ang mga kamay ni Isay habang hawak ang temporary restraining order. Isang malamig na dampi ng takot ang gumapang sa kanyang likod. Hindi lang pala sila manloloko sa pag-ibig at pera, kundi tuso pa sa batas. Ginawa siyang salarin, ang nanggugulo, ang nagkakalat ng maling impormasyon. Ang lahat ng hirap niya sa paghahanap ng katotohanan ay tila biglang binalik sa kanya. Harassment, defamation, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Sila pa talaga ang may ganang magreklamo. Agad siyang tinawagan ni Ate Lena nang malaman ang tungkol sa GIF. Isay, anong nangyayari? Akala ko tayo ang maghahain ng kaso. Bakit sila ang umuna? Hindi ko alam, ate, sagot ni Isay, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Mabilis silang kumilos. Kailangan nating makausap si Atty. Reyes. Agad silang nagtungo sa opisina ni Atty. Reyes. Ipinaliwanag ng abogado na ang bihi ay isang taktika lamang upang pigilan si Isay sa pagkuha ng mas maraming impormasyon at sa pag-organisa ng kanyang kaso. Tuso sila, yes Isay, sabi ni Atty. Reyes. Sinusubukan nilang iportray ka bilang ang jealous and unstable wife na nagkakalat ng kasinungalingan. Pero huwag kang mag-alala. Maghahain tayo ng motion to lift this fee, at ipakikita natin sa korte na ito ay bahagi lang ng kanilang scheme. Inilatag nila ang plano. Kailangan nilang patunayan na ang bihi ay walang basehan at na ang mga aligasyon ni Marco at Stella ay pawang kasinungalingan. Nangangahulugan ito ng mas matinding paghahanda, mas maraming ebidensya, at mas mabilis na paggalaw. Habang abala sila sa legal na laban, lumabas sa balita ang mga litrato ni Marco at Stella. Nakangiti sila, magkahawak kamay, sa isang public event may mga headline na nagsasabing kipamilyadong lalaki, nakahanap ng tunay na pag-ibig matapos iwan ng selosang asawa. Ang mga caption sa social media ay puno ng paghusga para kay Isay. Nakita ni Isay ang isang post na may larawan ni Stella at Marco na may caption na, True Love Wins. Leave the toxic wife behind. Naramdaman ni Isay ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang social media ay naging isang hukuman ng paghusga. Ang mga dating kakilala ay nagiging malamig, ang iba naman ay nagpapasa ng mga mensahe ng key suporta na puno ng pagkaawa. Hindi lang sa social media. Sa kumpanya mismo, nagsimula ring magkaroon ng mga bulong-bulungan. Tinawagan si Isay ng ilang matatandang empleyado na tapat sa kanyang ama, nagtatanong tungkol sa key at sa mga lumalabas na balita. Ma'am Isay, totoo po ba ang mga naririnig namin? Tanong ng isang matandang accountant, may bahid ng pagkalito sa boses. May teeth po kayo? At si Sir Marco po, may iba na raw po. Pilit na pinakalma ni Isay ang kanyang sarili. Ipinaliwanag niya sa kanila ang buong katotohanan, mula sa pagtataksil hanggang sa planong pagnanakaw ng kumpanya. Ngunit hindi lahat ay madaling naniwala.
Ang tiwala nila kay Marco bilang dating maasahang asawa at kasosyo ay malalim. Huwag po kayong maniwala sa mga lumalabas, Mang Ben, pakiusap ni isang dating empleyado. Plano po nila itong sirain ako at ang kumpanya natin. May ebidensya po ako. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang tanging patuloy na nagbibigay ng lakas kay Isay ay si Ate Lena. Hindi ito nawala sa kanyang tabi. Hindi ito nagduda. At isang araw, biglang dumating ang isang bisita. Nakatayo sa pintuan si Daniel, isang matandang kaibigan ni Isay mula pa noong kolehiyo, na matagal nang nawala ang komunikasyon. Si Daniel ay isang kilalang Reiki expert ngayon, at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Isay, narinig ko ang nangyayari, sabi ni Daniel, ang kanyang tinig ay malumanay. Alam kong mahirap ito. Kung may maitutulong ako, kahit anong technical support, sabihin mo lang. May tiwala ako sa iyo. Niyakap ni Isay si Daniel. Ang kanyang pagdating ay tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Salamat, Daniel. Malaking tulong ka. Sa mga sumunod na araw, kasama si Daniel, sinimulan nilang suriin ang mga digital footprint ni Marco at Stella. Habang naghahanda sila para sa unang pagdinig sa korte tungkol sa umusbong ang isang munting pag-asa sa puso ni Isay. Hindi siya susuko. Dumating ang araw ng pagdinig. Puno ng tao ang courtroom. Naroon ang pamilya ni Isay, si Ate Lena, at si Daniel na nagbibigay ng tahimik na suporta. Nakita ni Isay si Marco at Stella, magkatabi, nagpapanggap na biktima, habang sinisiraan siya sa kanilang mga abogado. Nagsimula ang pagdinig. Pagkatapos ng presentasyon ng panig ni Isay, tumayo ang abogado ni Marco. May dala itong isang folder. Your Honor, simula ng abogado, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Mayroon po kaming matibay na ebidensya na magpapatunay na ang lahat ng akusasyon ni Ms. Isay de la Cruz ay pawang kasinungalingan at gawa-gawa lamang. Ipinakita niya ang isang series ng mga peking text messages na kunwari ay galing kay Isay, na nagbabanta at nanggugulo kay Marco at Stella. Hindi lang iyon. May mga peking bank statements din na nagpapakita na si Isay mismo ang naglilipat ng pera sa mga kakaibang accounts para palabasin na may anomalya. Ang mga dokumento ay mukhang totoo, kumpleto sa mga logo at signature. Ang huling ipinakita ng abogado ni Marco ay isang video clip. Ang video ay nagpapakita kay Isay na tila galit na galit at sinisigawan si Marco sa labas ng kanilang bahay, habang sumisigaw ng magnanakaw at manloloko. Ang footage ay malabo at ang tunog ay distorted, ngunit ang mukha ni Isay ay malinaw. Ngunit ang pinakanakakakilabot, may isang maikling clip na nagpapakita kay Isay na tila nagmamadaling ilipat ang ilang papeles mula sa isang kabinet sa opisina. Ang lahat ay nakaplano para siya ang gawing masama. Napakunot ang noo ni Isay. Ang video may mga eksena doon na hindi niya maalala. Ang mga papeles parang ibang araw iyon. Laking gulat niya. Ang kanyang abogado ay nagulantang din tila ba ang lahat ng ebidensya na inihanda niya ay walang silbi sa harap ng perpektong pagpaplano ng mga kalaban. Para bang ang laban ay hindi na makatarungan. Ang kanyang mundo ay muling gumuguho. Ang hukom ay tumingin sa kanya ng may pagdududa. Alam niyang nasa matinding panganib siya. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay tila kulog na bumagsak sa ulo ni Isay. Ang mga peking ebidensya, ang mga text message, ang mga bank statement, at lalo na ang video, ay nagpinta sa kanya ng isang masamang imahe. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata ng hukom, ang pagngisi ni Marco at Stella, at ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa courtroom. Ang kanyang mundo ay gumuho sa mga piraso. Hindi lang niya nawala ang kanyang asawa at kaibigan, kundi pati na rin ang kanyang pangalan at ang kumpanya ng kanyang pamilya. Paglabas niya ng courtroom, sinalubong siya ng nagkumpulang media. Ang mga flash ng kamera ay tila dumudurog sa kanyang kaluluwa. Ang mga tanong ay nagkalat sa hangin, Ms. de la Cruz, totoo po bang kayo ang nanggugulo? Ano po ang masasabi ninyo sa mga ebidensya ng inyong asawa? Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga paa ay tila yelo na nakadikit sa sahig. Nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya, puno ng paghusga, pagkaawa at pagdududa. Hinawakan siya ni Ate Lena sa braso at dahan-dahan silang naglakad palabas, palayo sa kaguluhan. Ang bawat hakbang ay tila 1,000,000 milya. Ang hangin sa labas ay tila mabigat
at ang kanyang paghinga ay hirap na hirap. Nang makauwi sila, agad na pumasok si Isay sa kanyang kwarto. Nilock niya ang pinto. Hindi niya kayang makita ang sinuman. Ang bahay, na dati ay puno ng alaala ng pagmamahalan, ay naging libingan ng kanyang mga pangarap. Nahiga siya sa kama, niyakap ang kanyang unan, at humagulgol ng tahimik. Ang tanga-tanga ko, bulong niya sa sarili, paulit-ulit. Paano ako naging ganoon kabulag? Paano nila ako nagawang lokohin ng ganito? Ang bawat alaala ng pagmamahal ni Marco, ang bawat tawa ni Stella, ay naging sakit na bumubuhay sa kanyang pagkabigo. Ang pagtataksil ay hindi lang sa puso. Ngayon, pati ang kanyang dignidad, ang kanyang reputasyon, at ang kanyang mana ay nawala. Naramdaman niya ang matinding kawalan ng pag-asa. Wala na siyang lakas. Wala na siyang direksyon. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay tila nawala sa isang iglap. Sinubukan ni Ate Lena na katukin ang kanyang pinto. Isay, anak, kumain ka na. Huwag kang magpakagutom. Ngunit hindi sumagot si Isay. Nanatili siyang nakahiga, nakatingin sa kisame, habang ang mga luha ay patuloy na umaagos. Si Daniel, ang kaibigan niya, ay dumating din, subalit hindi rin niya pinansin. Ang kanyang mundo ay naging kadiliman at hindi niya makita ang kahit anong liwanag. Sa loob ng 2 araw, nanatili si Isay sa kanyang kwarto, nakakulong sa kanyang kalungkutan. Walang gana kumain, walang gustong kausapin. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong na walang sagot at mga regrets na hindi na mababago. Isang hapon, habang nakatulala siya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa unknown number. Sa una, inakala niyang isa na namang pagbabanta. Ngunit nang basahin niya, nanigas ang kanyang katawan. Mula kay Stella, na-enjoy mo ba ang palabas sa korte, Isay? Ngayon, alam mo na kung sino ang mas matalino. Enjoy your misery. Mawawalan ka ng lahat. Wala kang matitira. Sayang, akala mo magwawagi ka? Ang tanga mo talaga. Kami ang panalo. Hindi mo na mababawi pa ang kahit ano. Patay ka na. Magsaya ka na lang sa kawalan mo. Ang mensahe ni Stella ay tila isang huling patak ng laso na dumaloy sa kanyang katawan. Walang awa. Walang pagtingin. Ang pagmamalaki ni Stella ay nagpakulo sa kanyang dugo. Pinipiga ang kanyang puso, ngunit sa isang kakaibang paraan, ang matinding sakit na iyon ay nagbigay sa kanya ng isang munting kislap ng galit. Hindi siya papayag. Hindi siya susuko. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan si Isay. Maaaring si Marco na naman o si Stella. Ngunit sa pagkakataong ito, sinagot niya. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Hello? Ernest Isay de la Cruz, sabi ng boses sa kabilang linya, isang boses ng isang lalaki na hindi niya kilala. May impormasyon po ako tungkol sa mga ebidensya na ginamit laban sa inyo sa korte. Ang video footage at ang mga bank statements. Hindi po iyon totoo. May kinalaman po ako sa paggawa niyan. At handa po akong magsalita. Ang boses sa kabilang linya ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit para iligtas si Isay mula sa kanyang bangungot. May impormasyon po ako tungkol sa mga ebidensya na ginamit laban sa inyo sa korte. Ang video footage at ang mga bank statements. Hindi po iyon totoo. May kinalaman po ako sa paggawa niyan. At handa po akong magsalita. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Isay. Ang mga luha na kanina ay patuloy na umaagos ay biglang natuyo. Isang munting kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi siya nag-iisa. Hindi pa tapos ang laban. Sino ka? Tanong ni Isay, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. Ako po si Leo, dating iki specialist ni Marco, sagot ng lalaki. Hindi ko na po kayang sikmurain ang mga ginawa nila. Alam ko po ang lahat ng detalye kung paano nila ginawa ang mga peking ebidensya. Agad na inayos ni Isay ang isang pagpupulong kina Leo, kasama si Ate Lena at Attorney Reyes. Nagkita sila sa isang pribadong lugar, malayo sa mga matang mapanuri. Nang magsimulang magsalita si Leo, ang lahat ay nakinig ng maigi. Ipinaliwanag niya kung paano siya inutusan ni Marco at Stella na i-edit ang mga video footage, gawing masama si Isay, at pekehin ang mga bank statements. Ibinigay niya ang mga detalye ng software na ginamit,
ang mga raw files na binago, at maging ang mga gi-address na ginamit sa pagpapadala ng mga peking text messages. Ginawa po namin iyon sa isang secret office na inarkila nila sa isang lumang building, paliwanag ni Leo. May mga server po doon na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanilang panluloko. May mga kopya rin po ako ng mga original files bago namin i-edit. Ang bawat salita ni Leo ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nagbubuo ng kumpletong larawan. Ang pagkabigo ni Isay ay napalitan ng matinding galit, ngunit kasabay nito ay ang matinding determinasyon. Ito na ang sandali ng kanyang pagbangon. Kailangan nating makuha ang mga raw files na iyan, Leo, sabi ni Atty. Reyes, ang kanyang mukha ay seryoso. Iyan ang magpapatunay sa lahat. Alam ko po kung nasaan ang susi sa opisina, sagot ni Leo. At alam ko rin ang password sa mga server. Sa tulong ni Leo, nagplano sila ng isang covert operation. Sa isang madilim na gabi, kasama si Mang Tonyo, si Daniel, na nagbigay ng technical support, at si Leo, nagtungo sila sa sinasabing secret office. Maingat silang pumasok, at sa loob, nakita nila ang lahat ng sinabi ni Leo. Mga computer, servers, at mga dokumento na nagpapatunay sa kanilang kasinungalingan. Kinuha nila ang lahat ng ebidensya, ang mga raw video files, ang mga original bank statements, at ang mga komunikasyon ni Marco at Stella na nagpaplano ng lahat. Nang makabalik sila sa bahay ni Isay, nagtrabaho sila ng magdamag. Si Daniel ay abala sa pag-analyze ng mga digital files, habang si Isay at Ate Lena ay nagsusuri ng mga dokumento. Ang bawat pagtuklas ay nagbigay sa kanila ng mas matinding lakas. Kinabukasan, sa kabila ng pagod, lumabas si Isay. Hindi na siya nagtago. Nagpunta siya sa opisina ng kanyang kumpanya, na dati ay hindi niya malapitan dahil sa gisi. Nagulat ang mga empleyado nang makita siya. Ang mga bulong-bulungan ay huminto. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi ni Isay, ang kanyang boses ay matatag at puno ng kumpiyansa. Alam kong marami kayong naririnig. Pero gusto kong malaman ninyo na ang lahat ng iyan ay kasinungalingan. Mayroon akong ebidensya na magpapatunay sa lahat. At sisiguraduhin kong babalik sa atin ang kumpanyang ito. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng pag-asa sa mga empleyado. Ang ilan ay lumapit at nagpahayag ng kanilang suporta. Ang iba naman ay nagbigay ng mga impormasyon na dati ay hindi nila masabi dahil sa takot. Samantala, nagsimulang magpakita ng pagkabahala sina Marco at Stella. Nalaman nilang may nagbago sa panig ni Isay. Nakatanggap sila ng tawag mula sa kanilang abogado na nagsasabing may bagong ebidensya na lumabas. Nagsimula silang magtalo, nagtuturuan kung sino ang may kasalanan. Sino ang nagbigay ng impormasyon sa kanya? Sigaw ni Marco kay Stella. Sinabi ko na sa iyo, huwag kang maging pabaya. Hindi ko alam, sagot ni Stella. Baka may nakita lang siya. Hindi natin kailangang magpanik. Ngunit ang kanilang pagkabahala ay lumalaki. Alam nilang may mali. Dumating ang araw ng susunod na pagdinig sa korte. Puno ulit ang courtroom. Si Marco at Stella ay nakaupo sa kanilang mga upuan, nagpapanggap na kalmado, ngunit ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng takot. Nang tawagin ang pangalan ni Isay, tumayo siya ng buong kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo kina Marco at Stella. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang USB drive at isang makapal na folder. Your Honor, simula ni Atty. Reyes, mayroon po kaming bagong ebidensya na magpapatunay na ang lahat ng inihain ng kabilang panig ay pawang kasinungalingan at gawa-gawa lamang. Ipinakita ni Atty. Reyes ang mga raw video files na nagpapakita ng mga orihinal na footage bago ito ay edit. Ipinakita rin niya ang mga orihinal na bank statements na nagpapakita na walang anomalya sa mga account ni Isay. At pagkatapos, ipinakita niya ang isang series ng mga text messages at email na nagpapakita ng komunikasyon ni Marco at Stella, kung paano nila pinlano ang lahat, kasama ang pag-utos kay Leo na pekehin ang mga ebidensya. Ang lahat ay nakasulat, nakarecord at nakavideo. Ang mga mukha ni Marco at Stella ay namutla. Ang hukom ay nagulat. Ang mga tao sa courtroom ay nagbulungan. Ang lahat ay nakatingin sa kanila ng may pagkasuklam. Alam ni Isay na ito na ang simula ng kanilang pagbagsak. Ang courtroom ay puno ng tensyon. Ang bawat mata ay nakatutok kay Isay at Atty. Reyes na nakatayo sa harap ng hukom. Sa kabilang panig, nakaupo sina Marco at Stella, ang kanilang mga mukha ay namumutla,
ngunit pilit pa ring nagpapanggap na kalmado. Ang kanilang mga abogado ay handa na sa anumang pagtatangka ni Isay. Your Honor, simula ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Sa nakaraang pagdinig, ipinakita ng kabilang panig ang mga ebidensya na nagpaparatang kay Ms. Isay de la Cruz. Ngayon, ipapakita namin ang katotohanan sa likod ng mga peking iyon. Unang ipinakita ni Attorney Reyes ang mga orihinal na video footage mula sa security camera sa labas ng bahay ni Isay. Ang video ay malinaw na nagpapakita kay Marco na nag-iisa, nagmamadaling pumasok at lumabas ng bahay, at hindi si Isay ang nasa footage na naglilipat ng mga papeles. Pagkatapos, ipinakita niya ang edited version na iprinesenta ng panig ni Marco. Ang pagkakaiba ay napakalinaw. Ang mga tao sa courtroom ay nagbulungan. Ito po ang original na footage, Your Honor, paliwanag ni Attorney Reyes. At ito po ang manipulated version na ginamit para siraan ang aming kliyente. Sunod na ipinakita ang mga orihinal na bank statements ni Isay na nagpapakita na walang anumang kahina-hinalang transaksyon. Pagkatapos, ipinakita niya ang mga peking bank statements na iprinesenta ng panig ni Marco na may mga malalaking halaga na inilipat sa mga hindi kilalang account. At ngayon po, Your Honor, sabi ni Attorney Reyes, nais naming ipakilala ang isang saksi na magpapatunay sa lahat ng ito. Tinawag niya si Leo. Naglakad si Leo patungo sa witness stand, ang kanyang mukha ay seryoso. Habang nanunumpa, nakita ni Isay ang takot sa mga mata ni Marco at Stella. Alam nilang ito na ang katapusan. Leo Garcia, simula ni Attorney Reyes, maaari mo bang sabihin sa korte kung ano ang iyong ginawa para kina Marco de la Cruz at Stella Montesillo? Nagsimulang magsalita si Leo, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ipinaliwanag niya kung paano siya inutusan ni Marco at Stella na i-edit ang mga video, pekehin ang mga dokumento, at gumawa ng mga peking text messages at email para sirain si Isay. Ibinigay niya ang lahat ng teknikal na detalye, ang mga pangalan ng software, ang mga petsa, at ang mga instructions na ibinigay sa kanya. Mayroon po akong kopya ng mga original files, Your Honor, sabi ni Leo. At mayroon din po akong mga chat logs at email exchanges namin ni Marco at Stella na nagpapakita ng kanilang mga utos. Ipinakita ni Attorney Reyes ang mga chat logs at email exchanges. Ang mga mensahe ay nagpapakita ng kanilang mga plano, ang kanilang pagtawa sa pagiging tanga ni Isay, at ang kanilang pagmamalaki sa kanilang iperpektong scheme. Ang bawat salita ay nagpapakita ng kanilang kasakiman at kawalang hiyaan. Namutla sina Marco at Stella. Sinubukan ng kanilang abogado na tumayo at mag-object, ngunit hindi na ito pinansin ng hukom. Ang mga ebidensya ay napakalakas. Marco de la Cruz, Stella Montesillo, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Ang mga ebidensya na ipinakita sa korte ay napakalakas. Ang inyong mga aksyon ay hindi lamang isang paglabag sa batas, kundi isang matinding pagtataksil sa tiwala at pagmamahal. Sinubukan ni Marco na magsalita, Your Honor, hindi po totoo iyan. Ginipit lang po kami ni Isay. Sinungaling, sigaw ni Stella at agad na pinatahimik ng kanyang abogado. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanilang mga salita ay walang saysay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Batay sa mga ebidensya na ipinakita sa korte, patuloy ng hukom, ang temporary restraining order laban kay Ms. Isay de la Cruz ay binawi. At sa liwanag ng mga bagong ebidensya ng conspiracy to defraud at estafa, inuutusan ko ang agarang pag-aresto kina Marco de la Cruz at Stella Montesillo. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa courtroom. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang mga mamamahayag ay nagmamadaling lumabas para i-report ang balita. Naramdaman ni Isay ang matinding paglaya. Ang kanyang puso ay puno ng tagumpay. Tiningnan niya sina Marco at Stella na ngayon ay pinupusasan na ng mga pulis. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Habang inilalabas sina Marco at Stella mula sa courtroom, biglang kumawala si Stella mula sa pulis at sumugod kay Isay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Isay! Sinira mo ang buhay ko. Babayaran mo ito, sigaw ni Stella, sinubukang sampalin si Isay. Ngunit mabilis na nakaiwas si Isay. Tiningnan niya si Stella ng diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng pagkasuklam at paghamak. Walang takot.
Walang awa. Tanging matinding paghamak sa isang taong pinili ang kasamaan. Hindi ako ang sumira sa buhay mo, Stella, sabi ni Isay, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Ikaw ang sumira sa buhay mo. At ngayon, oras na para harapin mo ang bunga ng iyong mga kasinungalingan. Ang desisyon ng korte ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Ang kwento ni na Isay, Marco, at Stella ay naging headline sa lahat ng pahayagan at news channel. Ang pagtataksil sa pag-ibig at ang planong pagnanakaw ng kumpanya ay nagpakulo sa dugo ng marami. Si Marco at Stella, na dati ay nagpapanggap na biktima, ay ngayon ang naging kontrabida sa mata ng publiko. Matapos ang ilang linggo ng pagdinig, kung saan ipinakita ang lahat ng ebidensya, mula sa mga audio recording, sa mga chat logs, sa mga peking dokumento, at sa testimonya ni Leo, nahatulan sina Marco at Stella. Si Marco ay nahatulan sa kasong estafa at adultery, habang si Stella ay nahatulan sa kasong estafa at conspiracy to defraud. Ang kanilang mga kasinungalingan ay tuluyang bumagsak sa kanila. Habang nakaupo si Isay sa courtroom, nakikinig sa hatol, naramdaman niya ang matinding paglaya. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan. Ang kanyang pangalan ay nalinis. Ang kumpanya ng kanyang pamilya ay naibalik sa kanya. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay hindi nawala. Pagkatapos ng hatol, agad na inasikaso ni Atty. Reyes ang mga papeles para sa diborsyo. Sa loob ng ilang linggo, formal nang natapos ang kasal nina Isay at Marco. Ang kanyang apelyido ay muling naging De La Cruz. Isang bagong pahina sa kanyang buhay ang binuksan. Sa kumpanya, agad na binalik ni Isay ang lahat ng mga empleyado na pinaghihinalaan o tinanggal ni Marco. Ipinakita niya sa kanila ang lahat ng ebidensya at ipinaliwanag ang buong kwento. Ang mga empleyado na matagal nang nagdududa sa mga desisyon ni Marco ay nagbigay ng buong suporta kay Isay. Sa tulong ni Ate Lena at Daniel, sinimulan niyang ayusin ang mga nasira, ibalik ang tiwala at muling patakbuhin ang kumpanya ng may integridad. Isang hapon, habang abala si Isay sa opisina, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang correctional facility. Si Marco. Gusto raw siyang kausapin. Nag-alinlangan si Isay. Ngunit sa huli, nagpasya siyang pumunta. Hindi para makinig sa pagmamakaawa, kundi para tuluyang isara ang kabanatang ito. Nang makarating siya sa facility, nakita niya si Marco sa visitation room. Ang dating masigla at mayabang na Marco ay ngayon ay payat, maputla at puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Isay, simula ni Marco, ang kanyang boses ay mahina. Salamat at dumating ka. Ano ang gusto mong sabihin, Marco? Tanong ni Isay, ang kanyang boses ay kalmado, walang galit, walang awa. Patawarin mo ako, Isay, sabi ni Marco at nagsimulang umiyak. Naging mahina ako. Nabulag ako sa pera at sa mga pangako ni Stella. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Tiningnan ni Isay si Marco. Hindi na niya nararamdaman ang galit. Tanging pagkaawa. Isang lalaking dating minahal niya, na ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, Marco, sabi ni Isay. Para iyon sa akin. Para makalaya ako mula sa galit at sakit. Sana, matuto ka sa mga pagkakamali mo. Hindi nagtagal ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Isay. Paalam, Marco. Sana, maging maayos ka. Pagkaalis niya, nagtungo rin siya sa selda ni Stella. Ang kanyang puso ay walang emosyon. Gusto niyang makita kung ano ang naging bunga ng kasakiman ni Stella. Nang makita niya si Stella, nagulat siya. Ang dating maganda at mayabang na si Stella ay ngayon ay payat, gusot ang buhok, at puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin. Isay, sabi ni Stella, ang kanyang boses ay puno ng puot. Masaya ka na ba? Kinuha mo ang lahat sa akin. Hindi ko kinuha ang kahit ano sa iyo, Stella, sabi ni Isay, ang kanyang boses ay matatag. Ikaw ang kumuha ng lahat sa akin. At ngayon, binabayaran mo ang bunga ng iyong kasakiman. Hindi pa ito tapos, Isay, sigaw ni Stella. Babayaran mo ito. Babayaran mo ang lahat. Ngunit hindi na pinansin ni Isay ang mga salita ni Stella. Ang galit ni Stella ay walang saysay. Ang kanyang pagbabanta ay walang silbi. Ang lahat ay tapos na. Paglabas niya ng facility, naramdaman ni Isay ang sariwang hangin.
Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang laban ay tapos na. Ang kanyang dignidad ay naibalik. Ang kanyang ari-arian ay naibalik. Habang nagmamaneho siya pauwi, napansin niya ang isang malaking billboard sa kanto. Ito ay isang advertisement para sa isang bagong proyekto ng kanyang kumpanya, isang malaking residential development sa isang magandang lugar. Ang logo ng kanilang kumpanya ay malaki at malinaw. Isang simbolo ng bagong simula. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang bahagi pa rin ng puso ni Isay na nagdadalamhati para sa pag-ibig na nawala, para sa tiwala na nabasag. Ang lahat ng ito ay nag-iwan ng malalim na sugat. Kailangan pa rin niyang maghilom. Kailangan pa rin niyang muling matuto kung paano magtiwala, hindi sa iba, kundi sa kanyang sarili. Lumipas ang mga buwan. Ang ingay ng korte, ang mga headline, at ang mga bulong-bulungan ay unti-unting humupa. Ang kumpanya ay muling bumangon, mas matatag kaysa dati, sa ilalim ng pamumuno ni Isay. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, alam ni Isay na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang sa loob niya, ang laban para sa paghilom ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, binigyan ni Isay ng oras ang kanyang sarili. Nagsimula siya sa isang maikling bakasyon kasama si Ate Lena sa Palawan. Ang malinaw na tubig, ang sariwang hangin, at ang katahimikan ng kalikasan ay tila naghugas ng lahat ng sakit at pagod na naipon sa kanyang kaluluwa. Naglakad sila sa dalampasigan, nagkwentuhan, at nagtawanan ng walang pag-aalala. Isay, ang ganda mo ulit tumawa, sabi ni Ate Lena isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng niyog. Matagal na kitang hindi nakitang ganyan kasaya. Salamat, ate, sagot ni Isay, umiti ng totoo. Salamat sa lahat. Hindi ko kakayanin ito kung wala ka. Pagbalik niya mula sa bakasyon, masigasig na tinutukan ni Isay ang kanyang mga lumang hilig na matagal nang napabayaan. Nagsimula siyang mag-enroll sa isang pottery class, kung saan ang paghubog ng luwad ay tila nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Bawat piraso ng sining na kanyang nililikha ay tila isang bahagi ng kanyang sarili na muling nabubuo. Nagsimula rin siyang mag-ehersisyo. Bawat pagtakbo sa parke, bawat pagpapawis, ay tila nagpapalabas ng lahat ng negatibong enerhiya sa kanyang katawan. Naging mas malusog siya, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa mental. Muling nakipag-ugnayan si Isay sa kanyang mga lumang kaibigan na matagal nang hindi niya nakakausap. Nagkaroon sila ng mga coffee dates, dinner gatherings, at simpleng kwentuhan. Ang kanilang suporta at pagmamahal ay nagpapatunay na hindi siya nag-iisa. Isang araw, habang naglalakad si Isay sa isang art exhibit, may nakabangga siyang isang lalaki. Nahulog ang kanyang bag at tumulong ito sa pagpulot ng kanyang mga gamit. Pasensya na po, ma'am, sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay malumanay. Hindi ko po sinasadya. Nang magkatinginan sila, umiti ang lalaki. Siya si Gabriel. Isang arkitekto na may malalim na pagpapahalaga sa sining. Nagkaroon sila ng maikling pag-uusap at nalaman ni Isay na pareho sila ng hilig sa art, nagpalitan sila ng contact numbers. Sa mga sumunod na linggo, madalas silang magkita ni Gabriel. Nag-uusap sila tungkol sa sining, sa buhay, at sa kanilang mga pangarap. Si Gabriel ay mabait, marespeto, at may kakaibang charm. Hindi niya ipinipilit ang kahit ano. Pinapakinggan niya lang si Isay at binibigyan siya ng espasyo. Naramdaman ni Isay ang isang munting kislap sa kanyang puso tuwing kasama niya si Gabriel. Ngunit hindi niya ito minamadali. Alam niyang kailangan pa niyang maghilom ng lubusan bago siya muling magbukas ng kanyang puso sa pag-ibig. Ang kanyang nakaraang karanasan ay nagturo sa kanya na maging maingat. Isay, mukhang masaya ka kay Gabriel, sabi ni Ate Lena isang araw. Mabait siya, ate, sagot ni Isay, umiti. Pero kailangan ko pa ng oras. Hindi pa ako handa. At walang problema doon, sabi ni Ate Lena. Ang importante, masaya ka. At nakikita kong masaya ka na ulit. Isang hapon, habang nag-aayos si Isay ng kanyang mga lumang gamit sa opisina, may nakita siyang isang kahon ng mga lumang sulat. Sa ilalim ng kahon, may isang sobre na walang pangalan ng sender, ngunit may selyo mula sa isang correctional facility. Kinabahan si Isay. Alam niyang isa lang ang posibleng nagpadala nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, may isang piraso ng papel. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ay mula kay Marco. Nagsimulang basahin ni Isay ang sulat.
Ang mga salita ay puno ng pagsisisi, paghingi ng tawad, at pagkilala sa kanyang mga pagkakamali. Sinabi ni Marco na sa loob ng kulungan, marami siyang natutunan. Nagsisisi siya sa lahat ng sakit na naidulot niya kay Isay, at sa lahat ng kasinungalingan na kanyang ginawa. Sinabi niya na naiintindihan na niya ngayon ang halaga ng pagmamahal at tiwala. Sa huling talata, may isang pangungusap na nagpatigil sa paghinga ni Isay. Isay, may isa pa akong gustong sabihin sa iyo. Tungkol kay Stella. Hindi lang basta pera ang dahilan niya. May matindi siyang galit sa pamilya mo. May kinalaman ito sa isang aksidente noon, matagal na ang nakalipas. Hindi ko na kayang itago ito sa iyo. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Hindi lang ako ang may kasalanan. May mas malalim pa sa likod ng lahat ng ito. Ang sulat ni Marco ay nanatili sa kanyang kamay, ang huling talata ay tila isang bagong palaisipan. Tungkol kay Stella. May matindi siyang galit sa pamilya mo. May kinalaman ito sa isang aksidente noon, matagal na ang nakalipas. Isang bagong layer ng kasinungalingan, isang mas malalim na ugat ng puot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagpadala si Isay sa galit o pagkalito. Tiningnan niya ang sulat, huminga ng malalim, at dahan-dahang inilagay ito sa isang drawer. Hindi na niya hahayaang balutin ng nakaraan ang kanyang kasalukuyan at kinabukasan. Ang paghahanap ng katarungan ay tapos na. Ang paghilom ay patuloy. Ilang buwan pa ang lumipas. Ang pangalan ni Isay ay naging simbolo ng katatagan at pagbangon. Naging abala siya sa pagpapatakbo ng kumpanya, na ngayon ay mas matatag at mas malakas kaysa dati. Sa tulong ni Ate Lena at Daniel, na ngayon ay naging bahagi na ng kanyang executive team, naglunsad sila ng mga bagong proyekto at pinalawak ang kanilang negosyo. Isang araw, inimbitahan si Isay na maging guest speaker sa isang Women's Empowerment Summit. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa marami. Habang nakatayo siya sa entablado, nakikita niya ang daan-daang kababaihan na nakikinig ng maigi, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Hindi madali ang pinagdaanan ko, simula ni Isay, ang kanyang boses ay matatag at puno ng damdamin. Naranasan ko ang pinakamasakit na pagtataksil mula sa mga taong pinagkatiwalaan ko. Nawalan ako ng pag-asa, nawalan ako ng direksyon. Ngunit sa gitna ng kadiliman, natutunan ko ang pinakamahalagang aral, ang halaga ng pagmamahal sa sarili. Hindi natin kailangan ng iba para maging buo, patuloy niya, hindi natin kailangan ng pagmamahal ng iba para maging masaya. Ang tunay na lakas ay nasa loob natin. Ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagtanggap sa ating sarili, sa pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, hindi para sa kanila, kundi para sa ating sariling kapayapaan. At sa paglaban para sa ating sarili, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan at dignidad. Nagtapos ang kanyang talumpati sa palakpakan at paghanga. Maraming lumapit sa kanya, nagpapasalamat sa kanyang inspirasyon. Naramdaman ni Isay ang matinding kapayapaan. Ang kanyang kwento ay hindi na isang sugat, kundi isang aral. Sa kanyang personal na buhay, patuloy na naging masaya si Isay. Madalas siyang mag-pottery, naglalakbay kasama si Ate Lena, at nakikipagbonding sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang bahay ay puno ng tawa at pagmamahal. Natutunan niyang pahalagahan ang bawat sandali, ang bawat maliit na kaligayahan. Si Gabriel ay patuloy na naging bahagi ng kanyang buhay. Madalas silang magkape, mag-dinner, at magkasamang dumalo sa mga art exhibits. Hindi niya ito minamadali. Pinahahalagahan niya ang pagkakaibigan nila, ang pagiging marespeto at maunawain ni Gabriel. Alam niya na kung mayroong magandang bagay na mangyayari sa pagitan nila, ito ay darating sa tamang panahon, nang walang pilitan, nang walang pagdududa. Isang hapon, habang nakaupo si Isay sa kanyang balkonahe, nakatingin sa paglubog ng araw sa Barangay Malaya, naramdaman niya ang matinding kapayapaan. Ang nakaraang sakit ay naging bahagi na lamang ng kanyang paglalakbay. Ang kanyang puso ay buo na, hindi dahil sa pagmamahal ng iba, kundi dahil sa pagmamahal niya sa kanyang sarili. Ang kanyang kumpanya ay lumalago. Ang kanyang pamilya ay nasa tabi niya. Ang kanyang mga kaibigan ay tapat. At siya, si Isay, ay isang bagong tao. Isang babaeng natuto sa sakit, bumangon mula sa pagkalugmok, at natagpuan ang tunay na lakas sa loob niya. Ngumiti si Isay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati.
Ito ay mas maganda, mas totoo at mas malaya. At dito nagtatapos ang kwento ni Isay, ng kanyang pagbangon at ng kanyang paghahanap ng kapayapaan. Minamahal kong mga mambabasa. Sa bawat pahina, sa bawat kabanata, pinahintulutan ninyo akong ibahagi ang isang kwento na malalim na tumatak sa aking puso. Maraming salamat sa inyong paglalakbay na kasama ko sa bawat emosyon ni Isay, sa kanyang sakit, pagkabigo, galit at sa huli, sa kanyang paghilom at pagtagumpay. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na roller coaster para sa akin, at sa bawat salitang aking nilikha, naramdaman ko ang bigat at liwanag ng kanyang paglalakbay. Sa bawat karakter, sinubukan kong ipinta ang iba't ibang mukha ng tao, ang pag-ibig na nagbibigay buhay, ang kasakiman na sumisira, ang pagtataksil na nag-iiwan ng malalim na sugat, at ang pagpapatawad na nagpapalaya. Naway ang kwento ni Isay ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon upang harapin ang sariling laban sa buhay, upang hanapin ang lakas sa inyong kalooban, at upang muling matuto kung paano magtiwala, hindi sa iba, kundi sa inyong sarili. Naway ang mensahe ng kwentong ito, ang kapangyarihan ng pagpapatawad, ang kahalagahan ng pagmamahal sa sarili, at ang pag-asa na laging may bagong simula matapos ang bawat pagbagsak, ay manatili sa inyong mga puso. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa bawat pagsubok ay may pagkakataon para lumago, matuto at maging mas matatag. Tandaan, ang inyong halaga ay hindi nakasalalay sa pagmamahal ng iba, kundi sa pagmamahal na ibinibigay ninyo sa inyong sarili. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong oras, sa inyong atensyon, at sa pagpayag na maging bahagi ng mundo ni Isay. Sana ay may natutunan kayo at naramdaman sa bawat pahina. Kung mayroon kayong mga saloobin o anumang nais ibahagi tungkol sa kwento, huwag kayong mag-atubiling ipaalam sa akin. Ang inyong mga reaksyon ang nagbibigay buhay sa bawat akda. Hanggang sa muli nating pagkikita, maraming salamat at patuloy nating ipagdiwang ang lakas ng bawat isa.